Sa totoo lang, sobrang nakakadismaya ang Pilipinas. Ito ang bulong ni G at ng Ernst, The doors are isang closing. Come on. mag-asawang Swiss, habang nakatayo sa platform We ng can't miss this istasyon one. ng tren sa Maynila. Para sa kanila, na nagmula sa bansang may pinakamahigpit na pamantayan sa oras sa buong mundo, ang pampublikong transportasyon sa Pilipinas, lalo na ang tren, ay dapat na madali lang. Gayunpaman, eksaktong alas 9 ng umaga, nasaksihan nila ang pag-alis ng tren ng Maynila sa mismong segundo ayon sa schedule. Bakit nakasarado na ang pinto, gayong umabot naman sila sa oras ng pag-alis? Nagtanong si G. Ernst sa isang attendant, ngunit ang sagot na nakuha niya ay binaligtad ang kanilang mga inaasahan. Ano ba ang nagdulot ng labis na pagkadismaya sa kanila? Ito ay isang kamangha-manghang kuwento kung paano ang isang mag-asawa mula sa bansang may pinakamahigpit na pamantayan sa oras sa mundo ay natalo sa tren ng Pilipinas. Sa isang tahimik na bayan sa St. Gallen, Switzerland, nakatira sina Ernst at Mirena, isang mag-asawang lampas 60 anyos at mga retiradong mahilig sa tren. Naghahanap sila ng susunod nilang destinasyon. Isang araw, nabasa ni Ernst ang isang nakakaintriga na artikulo sa isang magasin. Ang tren daw sa Pilipinas ay umaalis ng eksakto sa segundo. Kung malate ka ng isang segundo lang, naglalabas sila ng paumanhin sa anunsyo. Nang mabasa niya ito, napangisi si Ernst. Ang mga Pilipino, nagpapalaki, parang robot sa pagiging on time. Sumang-ayon ang asawa niyang si Mirena. Tumpak din naman ang tren sa Switzerland, pero masyado namang nagmamalaki ang mga Pilipino. May batayan ang kanilang kumpiyansa. Isa ang Switzerland sa mga bansa sa mundo na pinakamahigpit sa oras. Kapag na-late ng isang minuto lang ang tren, dagsa na ang reklamo at abala ang kumpanya ng tren sa pagbibigay ng delay certificates. Ang on-time performance, lalo na sa long-distance trains na nagkokonekta sa mga syudad, ay itinuturing na pundasyon ng tiwala sa lipunan. Para sa mag-asawang lumaki sa ganitong kapaligiran, imposibleng paniwalaan ang paghusga na mas tumpak ang tren sa Pilipinas kaysa sa Switzerland. Akala nila, propaganda lang iyon para magmukhang magaling ang Pilipinas. Tinitingnan nila ito ng may pagmamaliit. Sa segundo daw, sobrang OA naman. Imposible iyan. Nakikita sa mukha ni Ernst ang pagmamalaki at superioridad. Kumbinsido siya na ang tren ng Switzerland ang pinaka-epektibo at rasyonal sa mundo. May flexible system kami na angkop sa totoong buhay, sabi niya ng mayabang. Nagpa siya ang mag-asawa na pumunta sa Pilipinas, hindi lang para mag-sightseeing. Nais nilang patunayan kung talagang mas mahusay ang tren sa Pilipinas kaysa sa Switzerland. Parang pumunta sila doon para i-assess ang Pilipinas. Ang biyaheng ito ay hindi paghanga sa kultura ng Pilipinas, kundi isang pagsubok. Tingnan natin kung gaano sila kagaling. Pagkatapos ng isang linggo, pumunta sila sa Zurich Airport sa Switzerland. Sa lamig ng hangin ng taglamig, may pag-asa at superioridad sa puso nina Ernst at Mirena. Ang destinasyon ay Pilipinas, ang lugar na sinasabing mas maingat sa oras kaysa sa sarili nilang bansa. Gusto nilang makita ito ng personal. Pagdating sa Pilipinas, ang gusto nilang maranasan ay ang tren. Pinili nila ang klasikong ruta mula Maynila hanggang Bicol. Na-confirm na ang oras ng pag-alis, upuan at numero ng tren. Basta't umabot sila sa platform sa tamang oras, makakasakay sila. Walang duda sila tungkol dito dahil ganoon ang kalakaran sa Switzerland. Pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, tinignan ni Ernst ang paligid na parang isang investigador, naghahanap ng mapupuna. Tiningnan niya ang lahat ng may matinding mata. Pagpasok sa arrival lobby, bumungad sa kanila ang organisadong daloy ng mga tao at mga signages na puno ng wikang Tagalog. Masyadong maliit ang font, hindi maganda ang kulay. Iyan ang unang puna ni Ernst sa signages ng NAIA. Hindi nagulat si Mirena. Tumango lang siya. Ang biyahe na ito ay inaasahan nilang magdudulot ng pagkadismaya. Ang pagpapatunay kung ang train myth ng Pilipinas ay totoo o hindi, at ang pagtatapos nito sa pagpapakita na wala itong kakaiba.
Para sa kanila, ang pagbisita sa Pilipinas ay hindi para maranasan ang emosyon, kundi para magbigay ng objetibong paghusga. Hinihila ni Ernst ang kanyang maleta at nabangga niya ang likod ng isang tao. Sumimangot siya, ngunit paglingon niya, yumuko agad ang binatilyong nabangga niya at nagsorry bago naglakad palayo. Medyo maganda ang manners, sabi ni Ernst, ngunit ang tono niya ay parang nagbibigay lang ng passing grade. Gayunpaman, ang paglipat mula sa airport ay hindi inaasahang naging madali. Madaling nakasakay sila sa airport train sa pamamagitan ng pagsunod sa mga transfer signs. Madali ring makabili ng tiket sa automated machine. Wala ring signs ng pagkaantala. Hindi na nila kailangang magtanong sa kahit sino, masyadong maayos para kay Ernst na gustong pumuna sa kawalang ingat ng Pilipinas. Nakakainis, bulong niya. Napangiti si Mirena. Bakit? Gusto mo bang makaranas ng mas maraming gulo? Hindi naman, akala ko lang magkakaroon ng kaunting aberya. Sagot ni Ernst, medyo nahihiya. Pagkatapos mag-check-in sa hotel, naglakad-lakad sila sa kalye ng Maynila. Puno ng tao ang Divisoria, ngunit mayroong uri ng maayos na ingay. Kaayusan, sa gitna ng kaguluhan, iyan ang una niyang impresyon. Maya-maya, pumasok sila sa isang maliit na coffee shop. Ang kape na in-order nila ay inihanda ng maingat sa loob ng ilang minuto. Kumunot ang noo ni Ernst. Ang bilis, at simetriko pa ang paglagay ng gatas at asukal. Ang kanyang tingin ay hindi na kritikal, kundi naghahanap ng butas. Maya-maya, nagtanong si Mirena. Medyo hindi ka ba masaya? Hindi ko alam. Parang walang mapuna. Naiilang ako. Nagdududa ako kung ako ba ang may problema. Sagot ni Ernst, naguguluhan. Si Ernst ay dating lalaking ipinagmamalaki ang kanyang kahigpitan. Bilang isang Swiss, mayroon siyang malalim na paniniwala sa aesthetics ng oras at kaayusan. Ngunit sa ilang oras pa lang niya sa Pilipinas, pakiramdam niya ay nakakaharap siya ng isang kalidad ng katumpakan na lumalagpas sa lahat ng iyon. Hay, bukas ang totoong hamon, sabi niya. Sinulyapan ang kanyang relo. Tingnan natin kung gaano katumpak ang tren nila. Ngumiti lang si Mirena sa kanyang asawa. Noong gabing iyon, tinitingnan niya ang mga pulang ilaw ng lungsod mula sa bintana ng hotel. Ang paggalaw ng mga tao sa intersection ay walang pag-aalinlangan. Napaisip si Ernst, baka nga ang lugar na ito ay nabubuhay sa kaayusan. Hindi pa niya lubos na handang tanggapin ang damdaming ito, ngunit may isang bagay na nagsisimulang gumalaw sa kanyang puso. Kinabukasan, pagkatapos ng simpleng almusal sa hotel, si Ernst ay puno ng pag-asa para sa paglalakbay sa tren. Ang destinasyon ay Bicol. Sa wakas, dumating ang araw upang sumakay sa simbolo ng tren ng Pilipinas na pinakahihintay niya. Noong gabi bago, paulit-ulit na sinuri ni Ernst ang schedule sa kanyang smartphone. Ang tren na sasakyan nila ay aalis ng eksaktong 9:00 ng umaga patungong timog. 9:00, magandang dumating sa gate 15 minuto bago at 10 minuto para makarating sa platform, sapat na iyon, naisip niya. Ang paghuhusga na ito ay batay sa kanyang Swiss sense of time. Sa Switzerland, ang oras ng pag-alis ay ang oras kung kailan nakasarado ang pinto. Karaniwan, basta't umabot ka sa platform bago iyon, makakasakay ka. Ang ilang segundong pagkaantala ay pinapayagan. Ang padulasan sa pagsakay ay karaniwan, walang duda siya tungkol dito. Sumang-ayon si Mirena sa asawa niya. At nag-suggest pa, dahil sa Pilipinas tayo, bumili tayo ng train bento box. Bon, kahit na dumating sila sa istasyon ng Maynila ng maaga, 1 to 8 a.m., ginugol nila ang dagdag na oras sa pamamasyal sa loob ng istasyon. Dumami ang mga packaging na pangdayuhan. Isa ngang maayos na istasyon, sabi nila habang naglilibot na parang turista. Nakalimutan nila ang oras, pumipili ng bento box, umiinom ng juice, at nagtingin-tingin ng souvenirs. Nang magising sila, 1:67 a.m. na. Oras na para pumunta sa platform, sabi ni Ernst nang may kumpiyansa. Sa wakas, dumaan ang mag-asawa sa gate. Sinusuri nila ang mapa ng istasyon
habang naglalakad patungo sa tren platform. Pag-akyat nila sa escalator at pagdating sa platform, 8:59 AM na. Inakala ni Ernst na sobra pa sa oras. Inihagis niya ang kalahating inuming bote ng tubig sa basurahan sa dulo ng platform. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang melodiya ng pag-alis ng tren at ang anunsyo mula sa loudspeaker ay nagpatigas sa likod ng mag-asawa. Malapit na pong umalis ang tren. Pakiusap na maging alerto. Ang tren na nakaparada sa platform ay isinara ang pinto ilang segundo bago sila dumating. Pagkatapos, tahimik at maayos itong nagsimulang gumalaw. Hindi ba iyan ang tren natin? Bulalas ni Mirena. Ang dulo ng tren ay malapit nang mawala sa kabilang dulo ng platform. Nagkamali ba? On time naman tayo. Bakit umalis na? Naguguluhan. Nagtanong si Ernst sa isang attendant na malapit doon. Para sa 9:00 kaming dumating, bakit umalis na? Kalmado at walang emosyon ang sagot ng attendant. Pasensya na po. Ang tren pabikol ng 9:00 ay isinara ang pinto ng 8:59:50 AM at umalis ng eksaktong 9 AM ayon sa schedule. Sa sandaling iyon, namutla ang mag-asawa. Ang tren na tumatakbo sa segundo, nagpilit si Ernst na tingnan ang sahig ng platform at bumuntong hininga. Dahan-dahan siyang tumingala at tiningnan ang orasan at electronic signboard ng istasyon. Nakalagay doon ang oras na hindi niya pinaniwalaan, eksaktong 9 AM. Sa segundo, bulong niya nang may pagtataka at pang-iinis. Oo, sa segundo. Ngunit sa paningin niya ngayon, ito ay naging isang kalupitan na nagtatapon sa pasahero. Ang tren ay umalis sa harapan nila nang walang pag-aatubili. Hindi isang minuto bago o 30 segundo bago. Eksaktong tumama ang orasan sa 9:00, umalis ito. Ang kahigpitan na ito ay hindi nila kayang isipin. Tahimik lang ang asawa niyang si Mirena, naka-cross arms. Wala siyang sinabi, huminga lang ng malalim sa malamig na hangin. Masyado namang mahigpit. May tao pa sa platform, bakit hindi naghintay sandali? Sabi ni Ernst, parang nagbubulungan sa sarili, puno ng galit na hindi mailabas. Ito ay parang robot na operasyon. Hindi man lang iniisip ang tao. Tiningnan ni Mirena ang kanyang asawa, ngunit hindi siya makapagsalita. Hindi mapigilan ni Ernst ang galit niya at nagpatuloy. At kung may pasahero na tumatakbo, minsan naghihintay ang konduktor ng kaunti, may flexibility. Ito ba ang tinatawag na tumpak? Hindi ba ito simpleng mechanical process? Ang kanyang boses ay hindi galit, kundi nasaktang pagmamalaki. Ang pagmamalaki ng isang Swiss sa pagiging on-time ay parang nabasag sa harap niya. Sa totoo lang, nakakadismaya. Ang tono niya ay may halong pagsisisi at pagkadismaya. Sariles sa harap niya, wala nang bakas ng tren. Tanging ang tahimik na platform at ang electronic signboard na nagpapakita ng susunod na tren ang naiwan. Hindi pa rin humuhupa ang galit ni Ernst. Ang pagkadismaya sa tren na umalis sa harap niya ay umaapaw sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit ang attendant kanina. Yumuko siya ng magalang at nagsimulang magsalita. Ang oras ng pag-alis ng tren ay tumutukoy po sa oras kung kailan nagsisimulang gumalaw ang tren. Kaya, kailangan po naming isara ang lahat ng pinto, ilang segundo bago ang pag-alis upang makumpleto ang safety check. Ang tono niya ay kalmado at hindi malamig, nagpapahayag lang ng mga patakaran ng tapat. Kailangan ba talagang magmadali? Anong magbabago kung maghihintay ng ilang segundo? Wala bang pakialam kung may pasaherong hindi nakasakay? Nagtaas ng boses si Ernst. Ang kanyang mga salita ay puno ng emosyon, lampas sa paghuhusga at rasyonalidad. Nagpause ang attendant. Pagkatapos, nagpatuloy siya ng may malambot ngunit matatag na tono. Naniniwala po kami na ang paghihintay para sa isang tao ay magdudulot ng abala sa lahat ng iba pang pasahero. Ang paliwanag na iyon ay tama. Ito ay perpektong lohika. Ngunit hindi pa rin ito matanggap ni Ernst. Ang premise na ang tren ay dapat may kaunting flexibility
ay nagsimulang gumuho sa kanyang isip. Ito ay isang bagay na pinaniniwalaan niya sa Switzerland sa loob ng maraming taon, ang katumpakan na may kasamang pagkatao na siyang pundasyon ng kanyang pagkakakilanlan. Ito ba ang estilo ng Pilipinas? Sa wakas ay nagsalita siya. Ang boses niya ay hindi nagalit, kundi isang walang kapangyarihang bulong. Si Mirena, na tahimik na nagmamasid sa gilid, ay napatingin din sa ibaba pagkatapos marinig ang paliwanag. Wala kaming ideya, walang nagsabi sa amin. Ang kanyang boses ay nanginginig ng mahina. Nagpatuloy ang attendant. Sa Pilipinas, ang katumpakan sa segundo ay may kaugnayan sa tiwala ng lahat ng pasahero. Dahil dito, kahit na may pasaherong hindi nakakasakay bago ang pag-alis, hinding-hindi maghihintay ang tren. Sa halip, ang ilang minutong pagkaantala ay maaaring makagambala sa schedule ng daan-daan o libu-libong tao. Nagsimulang magbago ang ekspresyon ni Mirena, ngunit may natitira pa ring pagtutol sa kanyang loob. Isang pagtutol na nagmumula sa hindi pagkakatugma ng sarili niyang mga halaga. Ito ba ay isang walang pusong bansa? Tanong niya sa kanyang asawa. Nagsorry ang attendant ng magalang. Humihingi po kami ng paumanhin sa abala. Kung gusto po ninyong sumakay sa susunod na tren, igagabay ko po kayo. Kahit na pinagbuntunan ng inis, hindi kailanman nagtaas ng boses ang attendant, laging kalmado at magalang ang pakikipag-usap. Ang saloobin na iyon ay hindi malamig na profesionalismo, kundi may pag-unawa. Ang katapatan na iyon ang nagpagulat kay Mirena. Si Ernst naman, paulit-ulit na iniisip ang katotohanan na umabot sila sa oras ng pag-alis, ngunit wala na siyang masabi. Tahimik siyang sumunod sa attendant. Ilang minuto pagkatapos, nakatayo silang muli sa platform. Wala na ang bakas ng tren na dapat nilang sinakyan. Nakatingin lang si Ernst sa malayo. Tahimik ang platform. Ngunit hindi iyon nangangahulugang walang ingay. Ang anunsyo ng susunod na tren mula sa loudspeaker, ang mahinang melodiya ng pag-alis na tumunog sa platform, ang ingay ng janitor na may dalang cart. Lahat ay gumagana ng tumpak para sa susunod na target. Parang kami lang ang na-exclude sa mekanismo, bulong ni Mirena. Ngunit wala nang lakas si Ernst para sumagot sa kanya. Tiningnan niya ang sahig. Ang lugar kung saan siya nakatayo ay dapat na sinakyan ng isang tao sa tren na nakaschedule. Ngunit ngayon, sila lang ang tuluyan ng nawala sa proseso. Parang hindi sila umiiral sa timetable. Tulala si Ernst sa platform. Doon, may napansin siya. Bakit walang nagagalit? Bakit walang nag-iingay? May ilang pasahero pa sa platform, ngunit wala ni isa ang nagtataas ng boses. Tahimik na naglalakad ang attendant at ang ibang pasahero patungo sa susunod na tren. Doon niya naunawaan. Dito, ang kaayusan ay mas mataas kaysa sa individual na emosyon. Hindi ito kawalang malasakit, kundi isang wika na gumagana upang protektahan ang lahat ng pantay-pantay. Dahil dito, walang nag-iingay, walang nagrereklamo. Kumikilos lang ang lahat na parang binabantayan ang sarili nilang oras. Ano ba talaga ang inakala nating pagiging on time? Ang tanong ni Mirena ay tumama sa puso ni Ernst. Oo. Ang inakala nilang pagiging on time ay isang sense of time na may tolerance. Ang kaunting pagkakamali ay hindi maiiwasan. Kapag may pasaherong tumatakbo, minsan ay sumesenyas ang konduktor na maghintay. Ang tren ng Switzerland ay may ganoong pagkatao at flexibility. Dahil dito, naniniwala siyang ang tinatawag na on-time sa segundo ng Pilipinas ay propaganda lang, ngunit ang katotohanan ay iba. Dito, ang salitang on-time sa segundo ay hindi isang walang laman na salita, kundi ang totoong oras ng pag-alis na nangangahulugang ang sandali kung kailan nagsisimulang gumalaw ang tren. Bago iyon, nakasarado na ang lahat ng pinto at kumpleto na ang safety check. Nais ni Ernst na magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Sa platform sa harap niya, walang mapagbuntungan ng galit at walang maikakaila. Ang tanging umiiral ay ang napakalaking katotohanan na sila
Ang mag-asawa ay naiwan, ang attendant ay hindi malamig na nagtaboy sa kanila. Sa halip, ang kanyang kalmado, tumpak at magalang na pagpapaliwanag ang nagpawalang saysay sa kanilang argumento. Ang oras ng pag-alis ng tren sa Pilipinas ay ang oras kung kailan nagsisimulang gumalaw ang tren, kaya isasara ang pinto ilang segundo bago iyon. Ang simpleng paliwanag na ito ang nagpabago sa mga inaasahan ni Ernst. Bumuntong hininga si Ernst. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang kalmado na pagkadismaya. Akala ko nagmula ako sa isang bansang mahigpit sa oras, pero mas malalim pa ang Pilipinas. Ang mga salitang ito na hirap niyang sabihin ay hindi na para sa sinuman, kundi isang pagtanggap ng kanyang nasirang pagmamalaki. Si Mirena, na tahimik sa tabi niya, ay hindi nagbago ang ekspresyon. Tiningnan lang niya ang tiket sa kanyang kaliwang kamay. Nasira rin ang kanyang damdamin. Ngunit nang makita niya ang kanyang asawa na umamin ng pagkatalo, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Hindi napansin ni Mirena ang katumpakan ng Pilipinas noong una. Ngunit pagkatapos niyang masaksihan ang pakikipag-usap sa attendant at ang katotohanan ng pagkawala ng tren, mas mabilis siyang nakapag-adjust. At ngayon, ang asawa niyang hindi makapag-adjust ay sumuko na sa katotohanan. Akala natin tayo ang pinakamahigpit sa oras na tao sa mundo, di ba? Sabi ni Ernst. Tumingala si Mirena. Hayaan na. Hindi siguro ganoon ang pagsunod sa oras sa Pilipinas tulad ng iniisip natin. Nang marinig niya ito, medyo sumimangot ang mukha ni Ernst. Baka may bahagi pa rin sa kanyang puso na gustong makipagtalo. Ngunit sa signboard sa harap niya, ang katotohanan ay walang awa na nag-a-update. Ang susunod na tren ay 10:12 a.m. Wala nang bakas ng tren na pinalampas nila. Ngumiti ng mahina si Ernst. Hindi ito pag-iinsulto sa sarili, may kaunting ginhawa pa. Tiningnan ni Mirena ang kanyang asawa at ngumiti ng bahagya. Sa wakas, nagsimula silang maunawaan. Ang katumpakan sa segundo ng tren ng Pilipinas ay hindi isang kalupitan na nagtatapon sa pasahero, kundi ang sukdulang kabaitan upang tratuhin ang lahat ng pantay-pantay. Eksaktong 10:12 a.m., sabay na tumunog ang anunsyo, at ang tren na nakatakda nilang sakyan ay papalapit na. Tahimik na tumayo sina Ernst at Mirena mula sa upuan sa platform. Ang pagkadismaya at pagkatalo na nagbigkis sa kanila kanina ay tila gumaan. Hindi na tayo magkakamali ulit, sabi ni Ernst, at bahagyang nakangiti ang labi niya. Ilang minuto pagkatapos, ang tren ay dumulas sa platform nang hindi lang on time, kundi may katumpakan sa segundo. Ang katawan ng tren ay tumigil ng tahimik at may magandang streamlined na anyo na parang walang nangyari. Kalmadong bumukas ang pinto. Pinatawad na tayo, iyan ang pakiramdam na dinala ng perpektong kilos na iyon. Ang sahig ng tren ay makintab at ang mga upuan ay nakaayos. Lahat ay nababalutan ng katahimikan. Ang pampublikong transportasyon ng Pilipinas ay hindi nagpapahintulot ng kahit na anong kapabayaan sa loob ng sasakyan. Nang makaupo sila, nagtinginan ang mag-asawa. Ang pagkabalisa at pagkadismaya na naroon sa kanilang puso kanina ay wala na. Sa halip, may namumuo na napakalaking paggalang. Ang galing. Art na ito, hindi ba? Bulong ng asawa niya. Nag-isip ang asawa niya at sumagot. Hindi art, kundi isang uri ng paniniwala, walang kalampagan. Tahimik. Mabilis, ngunit hindi nakakatakot. Ang tren ng Switzerland ay hindi masama, at ipinagmamalaki pa nga nila na ito ay kabilang sa mga pinakamahusay sa mundo. Ngunit ang tren ng Pilipinas ay may katumpakan na lumalagpas sa gawa ng tao. Hindi ito kawalang malasakit na nagtatanggal ng pagkatao. Sa halip, ito ay isang koleksyon ng lubusang inayos na kabaitan upang walang sinuman ang maging sanhi ng abala sa libu-libong tao dahil sa isang pagkakamali. Dahil hindi sila nagbibigay ng pabor sa isang tao, binigyan nila ang lahat ng pantay na pagkakataon. Sa wakas, nagsimula na itong maramdaman ng mag-asawa. Maya-maya, tumunog ang anunsyo ng konduktor.
Ang tren po ay nakatakdang dumating sa Bicol ng eksaktong oras. Nang marinig nila ito, nagkatinginan sila at ngumiti. On time, bulong ng asawa. Wala na ang pagsisisi, wala na ang pangiinis. Sa halip, mayroong kaunting pagmamalaki. Baka nag-grow up kami ngayon. Ang tren ng Pilipinas ay hindi lamang mabilis at tumpak na transportasyon. Para sa kanila, ito mismo ay isang kultura. May mahinang usapan mula sa likod ng upuan. Sa labas ng bintana, dumadaloy ang tanawin. Sa loob ng tren, may mga taong tahimik na nagbabasa, nagse-cellphone o natutulog. Ang bawat isa ay natural na tinatanggap ang katumpakan na ito. At naunawaan ni Ernst na ang katumpakan na ito ay hindi bunga ng pagsisikap ng isang tao, kundi isang halaga na ibinabahagi ng buong lipunan. Ang tren na ito ay tumatakbo sa tiwala, hindi ba? Sabi muli ng asawa niya sa kanya. Tahimik na tumango ang asawa niya. Ang melodiya na narinig nila sa platform ay ngayon palang narating ang kanilang pandinig. Habang tinitingnan ang dumadaloy na tanawin sa labas ng bintana, tahimik na naisip ni Ernst. Hindi lang kami nawalan ng tren. Iyon ang sandali kung kailan ang aming mga halaga ay nakatagpo ng isang mas malaking bagay. Tiningnan ni Mirena ang gilid ng mukha ng kanyang asawa. Kalmado ang ekspresyon niya, wala na ang pagkabalisa kanina. Napakagandang karanasan, hindi ba? Tumango si Ernst ng mahina. Oo, masakit na karanasan. Ngunit kailangan. Ang tren ay naglalakbay patungong Bicol sa bilis na 300 km/h. Sa loob ng tren, hindi mo maramdaman ang bilis na iyon. Tahimik lang, tumpak, at eksaktong dadalhin sila sa destinasyon. Sa labas ng bintana, dumadaloy ang tanawin ng Pilipinas. At sa kanilang puso, may isang bagong bagay na dumadaloy. Hindi ito pagkadismaya, kundi isang bagong pananaw. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik sina Ernst at Mirena sa Switzerland. Paglapag nila sa Zurich Airport, kalmado ang hangin ng syudad tulad ng dati. Ngunit ang tanawin na nakita ng mag-asawa ay tila naiiba sa nakaraan. Noong weekend, pag-uwi nila sa tahimik na bayan ng St. Gallen, nakipagkita si Ernst sa matandang kaibigan niyang si Leonard. Silang dalawa ay mga mahilig sa tren mula pa noong estudyante at hanggang ngayon ay nagpupulong pa rin para manood ng model train exhibition. Kaya, kumusta ang tren ng Pilipinas? Totoo ba ang legend na sa segundo? Nagtanong si Leonard nang may halong pangiinis sa kabilang dulo ng mesa ng coffee shop. Tumahimik si Ernst. Tinitigan niya ang lumalamig na kape sa tasa. Oo, totoo. Nakakagulat. Umusog si Leonard. Hindi kami nakasakay sa tren. Dumating kami sa platform ng on time pero nakasarado na ang pinto. Eksaktong 9:00 AM, umalis ang tren. Nagtaka kami. Bakit kami naiwan gayong umabot naman kami? Ngumiti siya ng mapait. Pero sa Pilipinas, ang oras ng pag-alis ay ang sandali kung kailan nagsisimulang gumalaw ang tren. Isinara ang pinto bago iyon. Mali ang aming pagkaunawa. Masyado naming minamaliit sila. Tumahimik si Leonard, pagkatapos ay tumawa. Ha? Hindi mo ugali yan. Hindi ko inakala na gagamit ka ng salitang nawalan sa ganitong paraan. Sa totoo lang, naiinis ako. Nakipagtalo pa ako sa attendant, sabi ni Ernst nang may mapait na ngiti. Pero kalmado niyang ipinaliwanag na ang katumpakan sa segundo ang pagkakapantay-pantay para sa lahat ng pasahero. Wala akong naisagot sa sandaling iyon. Binalik ni Leonard ang seryosong ekspresyon at dahan-dahang tumango. Ganun pala, ngayon lang ako nakarinig ng ganito sa iyo. Ang pagmamataas mo, inamin mo ang pagkatalo. Sa halip, mas pinahanga ako. Salamat. Kalmadong ngumiti si Ernst. Sa sandaling iyon, mahinang nag-vibrate ang smartphone. Ang mensahe ay mula kay Mirena. Gusto kong isulat iyon sa social media. Gusto kong iparating ang tunay nating nararamdaman sa mundo. Mabilis na tiningnan ni Ernst ang labas ng coffee shop. Tumpak na nag-iingay ang orasan ng simbahan.
ngunit ang pumasok sa isip niya ay ang tahimik na platform sa istasyon ng Maynila. Dahil iyon ang simula ng aming mga inaasahan. May masaya bang nangyari? Nagtanong si Leonard ng may pagtataka. Oo, ako, na laging nag-iisip na ang Switzerland ang pinakamahigpit sa oras sa mundo, ay natututungkol sa oras sa Pilipinas. Inilathala nila ang kuwento ng kanilang biyahe sa Pilipinas, kasama ang karanasang ito sa social media, walang litrato, walang video. Isang teksto lang na naglalarawan ng insidente. Ito ay isang kuwento kung paano ang isang tao na nag-iisip na nagmula sa bansang may pinakamahigpit na pamantayan sa oras ay sumuko sa tren ng Pilipinas. Sinulat nila ng tapat. Dumating kami sa platform ng on time, ngunit nakasarado na ang pinto. Galit kami at nalulungkot, ngunit iyon ay dahil masyadong simple ang aming pagkaunawa. Ang katumpakan ng Pilipinas ay nakabatay sa kultura ng tiwala na binuo sa pag-aalala sa tao at kaayusan ng buong lipunan. Nang maunawaan namin iyon, na-realize namin kung gaano kami kayabang. Ang post ay agad na kumalat. Parang isang maikling pelikula, magandang pagkatalo, napakabuting saloobin, mga komento ang dagsa, umabot sa 30,000 likes sa isang iglap. May mga tugon pa mula sa mga tauhan ng tren at manlalakbay mula sa ibang bansa. Hindi ba dapat mag-delay ng kaunti ang on time sa Pilipinas? Nakasakay na rin ako sa tren ng Pilipinas. Naiintindihan ko, parang nasa loob ka ng orasan. Ang bawat komento ay tumama sa kanilang puso. Naalala ni Ernst ang umaga na iyon sa Pilipinas. Kung nakipagtalo siya sa attendant noong oras na iyon, kung tinanggihan niya ang kaayusan na iyon, hindi siya magkakaroon ng ganitong pag-unawa at pag-unlad. Pagbalik sa Switzerland, on time din ang pagdating ng mga tram, ngunit hindi nito dala ang tahimik at tumpak na kahulugan na iyon. Dahil dito, ayaw nilang matapos ang biyahe sa tren bilang isang simpleng transportasyon. Mag-tren ulit tayo sa Pilipinas sa susunod. Sa pagkakataong ito, 5 minuto tayong mas maaga sa platform, sabi ng asawa niya, tumatawa. Hindi. 10 minuto tayong mas maaga, sagot ni Ernst. Tumatawa rin. Para sa kanila, ang tren ng Pilipinas ay hindi isang lugar kung saan sila natalo sa pader ng oras. Sa halip, ito ang simula ng isang bagong halaga na nagbago sa kanilang mga inaasahan. Tinitingnan ng mag-asawa ang malawak na bundok ng Switzerland sa labas ng bintana. Nagsimula silang mag-impake para sa susunod nilang biyahe. Ilang linggo pagkatapos, nagbabasa ng pahayagan si Ernst sa coffee shop ng bayan tulad ng dati. Bigla siyang napatingin sa labas. Ang kampana ng simbahan ay tumunog ng eksaktong 9:00 ng umaga. Sa sandaling iyon, ang pumasok sa isip niya ay ang platform sa istasyon ng Maynila. Tahimik, tumpak, at isang kaayusan. Ang katumpakan sa segundo na naranasan niya sa Pilipinas ay hindi na simpleng pagtataka. Ito ay naging isang paggalang na nakaukit sa kanyang puso. Sa wakas, nagsimula siyang maunawaan na ang pagsunod sa oras ay hindi lang pagtalima sa patakaran, kundi isang kultura ng paggalang sa iba. Nang malate ng 1 minuto ang tren sa Zurich, si Ernst, na dating sumisimangot, ay tahimik na nag-iisip, ano kaya ang gagawin ng mga Pilipino? Inisip niya na kalmado siguro silang tatanggapin ito, at na-realize niya na ang tunay na nagbago ay ang kanyang saloobin sa oras. Ang orasan na nakikita niya mula sa bintana ng coffee shop ay tumatakbo pa rin tulad ng dati, ngunit ang tingin ni Ernst sa mga kamay ng orasan ay iba na. Isang araw, sinabi ni Mirena sa kanyang asawa, baka ang pagkawala natin ng tren noong oras na iyon ay hindi lang nagkataon. Ibinaling ni Ernst ang kanyang tasa ng kape at tiningnan ang kanyang asawa. Anong ibig mong sabihin? Kung nakasakay tayo sa tren na iyon, wala tayong matututunan. Mag-iisip lang tayo, ang galing ng tren ng Pilipinas. At matatapos na. Nang marinig niya ito, tahimik na tumango si Ernst.
Paulit-ulit na inalala ng mag-asawa ang araw na iyon. Ang pagkadismaya na naramdaman nila sa platform. Ang kalmadong paliwanag ng attendant. Ang sandali ng pagbagsak ng kanilang mga inaasahan. Ang lahat ng iyon ay ngayon ay isang hindi mapapalitang karanasan na nakaukit sa kanilang puso. Akala ko, nagmula ako sa bansang mahigpit sa oras, pero ang antas ng Pilipinas ay iba talaga. Ang karanasang ito ay hindi lang isang aksidente para sa kanila. Ito ay isang biyahe kung saan nalaman nila na ang kanilang mga inaasahan ay hindi laging tama sa mundo. Tahimik na dumadaloy ang tanawin ng Switzerland sa labas ng bintana. Naalala muli ni Ernst ang platform sa istasyon ng Maynila. At ngumiti siya. Ang orasan ng coffee shop ay lumipat ulit ng isang hakbang.